Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang kailan ka magsasakripisyo para makuha ang kapatawaran sa kasalanang nagawa mo? Handa mo bang gawin yon sa panghabang buhay? O dapat na huminto ka na kapag nakaramdam ka na ng pagod para sa sarili mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mirna, 21 years old. Nagtatrabaho sa isang department store bilang sales clerk at isang avid listener ninyo dito sa Bacolod. Since nasa high school pa po ako. Sa totoo lang, ay matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo upang magbahagi ng aking kwento ng buhay. Alam ko kasi na maraming kaistorya ang pwedeng makarelate sa kwento ko. At marami rin akong aral na pwedeng maiwan sa araw na ito. Papa Dudut, lumaki po ako sa isang maliit pero masayang pamilya. Solong anak lamang po kasi ako ng daddy at mami ko. Kaya medyo na-spoiled nila ako. Lalo na ni daddy. At aaminin ko na isa po akong certified na daddy's girl. Sobrang close po kasi kaming dalawa, Papa Dudut. At sa tuwing mapapagalitan ako ni mami, ay si daddy ang palaging kakampi ko. Siya po ang tagapagtanggol ko sa mga palo at sermon ni mami. Siya rin ang tigalambing ko kapag nalulungkot ako. Kaya nga naniniwala ako na isa ako sa mga pinakaswerteng tao na nagkaroon ng tatay na kagaya ng daddy ko. Papa Dudut, dahil lumaki nga ako na medyo spoiled, ng mga magulang ko ay nagsimula akong magrebelde. Nasa second year high school ako na magsimula ako na maging pasaway sa kanila. Pati na rin sa pag-aaral ko. Naging bulak-bulak ako at napabarkada. Hindi ko nilalahat pero siguro ay normal naman po sa isang kabataan. Ang minsan ay mapariwara sa buhay. Lalo na kapag bigla na lamang silang pinaghihigpitan ng kanilang mga magulang. Papa Dudut, hindi naman po ako napariwara. Pero naging palasagot talaga ako sa mga magulang ko. Umabot pa nga sa halos nasampal ako ng daddy ko dahil sa pabalang na pakikipag-usap ko sa kanila. Ni mami nang minsan na umuwi ako ng 10 oras ng gabi galing sa bahay ng isang kabarkada ko. Kaya sa galit ko ay muli akong umalis ng bahay noon at pumunta sa barkada ko upang magpalipas ng sama ng loob. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text mula sa tita Ivy ko, ang kapatid ni mami. Ang sabi niya ay nasa ospital daw sila at kailangan ko raw na pumunta doon dahil may nangyaring hindi maganda kay daddy. At nang dumating ako doon, isang napakasamang balita ang ibinigay sa akin ni Tita Ivy. Nalaman ko, Papa Dudut, na wala na si daddy. Na-aksidente ito nang sundan niya ako sa ginawa kong pag-alis ng bahay. At nang makita ko ni mami na kasama si Tita Ivy, kagad niya akong sinugod at sinampal. Ate, tama na. Huwag mo nang saktan ng bata. Kagad na pag-awat ni Tita Ivy. Anong gusto mong gawin ko sa batang yan?
yakapin. Pagkatapos ng ginawa niya sa asawa ko, sigaw pa ni Mami. Kumalma ka nga muna ate, anak mo pa rin si Myrna. Siya na lang ang makakasama mo ngayong wala na ang asawa mo, ang wika pa ni tita. Yun na nga eh, bakit kailangan na yung asawa ko pang mawala? Bakit hindi na lang ang salot na batang yan? Sigaw pa ni Mami. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kung nandito pa ang asawa mo ay magagalit siya sa mga sinasabi mo, ang sabi pa ni tita. Kung hindi naglayas ang batang yan, hindi siya susundan ng asawa ko. Walang masamang mangyayari sa kanya at hindi siya mamamatay. Panunumbat pa ni Mami. Mami, sorry po. Patawarin niyo po ako. Pag-iyak ko. Umalis ka dito. Umalis ka sa harapan ko. Ikaw ang pumatay sa daddy mo. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Salot ka sa buhay ko. Kaya umalis ka dito. Alis. Pagtataboy niya sa akin. Papadudot nang makarating ako ng ospital ay doon ko nalaman ang lahat ng mga nangyari. Nang umalis ako sa bahay ay umalis din si daddy para sundan at hanapin ako. At sa kalagitnaan ng paghahanap niya sa akin malapit sa lugar ng kabarkada ko ay napagtripan daw siya ng 2 drug addict. Pinagnakawan daw siya at pagkatapos ay sinaksak. May nakakita ng nangyari at kaagad na nadala sa ospital si daddy pero kaagad din siyang binawian ng buhay. Papadudot, sobra kong sinisisi ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Oo, nahuli at naikulong ang 2 drug addict na may kagagawan nang nangyari kay daddy pero sarili ko pa rin ang sinisisi ko sa pagkamatay niya. Tama naman si Mami. Kung hindi dahil sa akin ay hindi aalis si daddy sa bahay. Hindi siya mapapahamak at hindi siya mamamatay. Kaya tinanggap ko lahat ng galit at paninisi ng mami ko. Papadudot mula nang mailibing si daddy ay malaki ang nagbago sa bahay. Nawalang masasayang tawanan at napalitan ng araw-araw na katahimikan. Palagi kasing tulala noon si Mami at bigla-bigla na lamang iiyak. Mabuti na lamang at nagawa niyang makabalik sa trabaho pagkatapos ng halos 2 buwan. Pero hindi na rin bumalik pa ang masayahin at mapagmahal kong Mami. Papadudot mag-iisang taon na ang lumipas pero kahit kailan ay hindi nawala ang galit ni Mami sa akin. Palaging mainit ang ulo niya. Sa tuwing makikita niya ako at umabot pa nga sa halos pisikal na niya akong sinasaktan. Pero tinanggap ko ang lahat ng yon. Tinanggap ko kahit gaano kasakit kasi kasalanan ko naman talaga. Kaya lang ay umabot na sa pananakit na pisikal ang ginawa sa akin ni Mami noon. Hanggang may isang beses na namantsahan ko ang damit niya dahil sa paglalaba ko. At sa galit niya ay nilublob niya ako sa may balde ng tubig. Mabuti na lang at dumating si Tita Ivy para pigilan niya sa ginagawa niya sa akin. Pwede ba Ivy? Huwag ka nga makialam dito. Ni hindi mo nga alam kung ano ang nangyari. Kaya galit na galit ako sa katangahan ng batang yan. Maglalaban na lang hindi pa ayusin. Sigaw ni Mami. Kung paglalaba lang din pala ang kinakagalit mo dyan, hindi mo na siya kailangang pang sakta ng ganito. Ate naman, hanggang ngayon ba ay si Myrna pa rin ang sinisisi mo sa pagkawala ng asawa mo? Wika ni Tita Ivy. Ivy, huwag mo akong simulan ha. Wala ka kasing alam sa mga nangyayari. Wala kayong alam, pare-pareho lang kayo. Sigaw ni Mami bago umalis sa harapan namin. Ayos ka lang ba, Myrna? Baling naman ni Tita Ivy sa akin. Opo tita,
Umiiyak na tugon ko. Pagpasensyahan mo na lang muna ang mami mo. Mag-iisang taon pa lang kasi mula nang mawala ang daddy mo. Kaya hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang tanggapin ang lahat. Kaya habaan mo muna sana ang pasensya at pangunawa mo sa kanya. Ang wika ni tita. Wala kaming alam, hindi namin siya naiintindihan at kahit kailan, walang sino man ang makakaintindi sa kanya. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Mami Papa Dudut. Palagi niyang pinapakita na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatanggap ang pagkawala ni Daddy. Na parang kahit kailan ay hindi na niya yon matatanggap pa. Alam ko naman na mahirap talaga para sa kanya ang nangyari dahil pareho nilang first love ang isa't isa. Walang ibang lalaki na minahal si Mami kung hindi si Daddy lamang. At kahit kailan ay hindi niya may imagine na kagad itong kukunin sa kanya. Na mawawala si Daddy nang dahil pa sa sariling anak nila. Nang dahil pa sa akin. Pero Papa Dudut, hindi lang naman si Mami ang nawalan. Pati po ako ay naiwan ni Daddy. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan na solohin ni Mami ang lahat ng sakit. Bakit kailangan niyang paulit-ulit na ipamukha sa akin na kasalanan ko ang lahat? Ako tuloy ang napapaisip minsan kung ano ba ang kailangan kong gawin para matanggap ni Mami. Nawala na si Daddy. Ano ang kailangan na mangyari? Kailangan ko ba talagang mamatay para lamang tuluyan na akong mapatawad ng Mami ko? Papa Dudut, 1 taon ang lumipas pero habang tumatagal ay mas lalong nagiging malupit sa akin si Mami. Mas nagiging masakit ang mga salitang binibitawan niya. Pati na ang kamay niya, pakiramdam ko nga minsan Papa Dudut ay nakakalimutan na niyang anak niya ako. Ang tanging nakikita niya na lamang sa akin ay ako ang taong naging dahilan para mawala ang pinakamamahal niyang asawa. Si Tita Ivy naman ay madalas akong pinupuntahan sa bahay. Dahil wala naman siyang anak at ako na lang halos ang itinuring niyang anak. Magkasundo silang magkapatid ni Mami pero nang dahil sa akin ay halos nag-aaway na sila, lalo na kapag napagbubuhatan ako ng kamay ni Mami. Palaging sinasabi ni Tita Ivy kay Mami na wala akong kasalanan sa pagkawala ni Daddy. Kaya dapat ay hindi niya sa akin binubunto ng galit niya. Pero parang hindi yun iniintindi ni Mami dahil kahit kailan ay hindi na naging maayos pa ang pakikitungo niya sa akin. Kahit pa nga noong birthday ko, si Tita Ivy lang ang dumarating para i-celebrate yon. Hindi ko na tuloy napigilan ang sarili ko na maiyak. Mirna, 2 taon nang nakakalipas. Alam kong hindi madali pero hindi matutuwa ang daddy mo kapag nakikita kanyang nagkakaganyan, wika ni Tita Ivy. Alam niyo po Tita Ivy, tama naman si Mami. Sana po ako na lang ang nawala. Sana hindi na lang po si Daddy pag-iyak ko. Tahan na Mirna. Birthday na birthday mo, umiiyak ka at nag-iisip ka ng ganyan. Wika pa ni Tita. Ang hirap lang po kasi. Yung pakiramdam na pagkatapos mawala ni Daddy, parang nawala na rin po si Mami sa akin. Nawala na po yung lahat ng pagmamahal niya para sa akin. Pero naintindihan ko naman po yun kasi ako naman po yung punot dulo ng paghihirap niya mula nang mawala si Daddy. Ako po yung salot sa bahay na ito. Ako na lang po ang dapat na namatay dahil alam ko na yun po ang gustong mangyari ni Mami pag iyak ko. Tama na, tumigil ka na sa pag-iisip mo ng ganyan. Mahal ka ng Mami mo, Mirna. Hindi lang talaga madali para sa kanya ang pagkawala ng daddy mo. Pag-alo naman sa akin ni Tita. Hindi rin naman po naging madali sa akin ang lahat, Tita.
Naiwan din po ako ni Daddy. Nawalan din po ako ng mahal sa buhay. Ang masakit lang po dun parang pareho nang nawala sa akin sina Mami at Daddy. Dahil sa araw-araw na nakakasama ko si Mami dito sa bahay, wala akong ibang nararamdaman mula sa kanya kung hindi galit at paninisi. Dahil ako po ang dahilan kung bakit namatay si Daddy. Tama po si Mami. Ako po yung pumatay kay Daddy, Tita Ivy. Ako po yung dahilan ng pagkamatay niya. Ako na lang po sanang namatay. Muling pag-iyak ko. Papadudod sa tuwing umiiyak ako at nasasaktan dahil sa galit ni Mami, si Tita Ivy ang palagi nandyan para sa akin. Kapag kasama ko siya kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko. Kasi siya na lamang ang tao na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Oo, tuluyan na po talagang nawala ang pagmamahal sa akin ni Mami. Para nga pong hindi na siya nakatatagal na kasama ako sa bahay. Lalo na sa mga espesyal na okasyon kagaya ng birthday ko, Pasko o Bagong Taon. Palagi niyang ginugugol ang oras niya sa trabaho. Palagi siyang nasa opisina nila. At kapag sa mga okasyon na kagaya ng birthday ko, si Tita Ivy ang palaging nandyan para samahan ako. Siya rin ang palaging nakikinig sa lahat ng hinaing ko, sa lahat ng pagtatampo ko kay Mami at lahat ng sama ng loob ko sa bahay. Pero Papadudot, hindi pala pwedeng manatili ang isang tao sa tabi mo habang buhay para i-comfort ka at masandalan mo. Dahil dumating ang araw na umalis din si Tita Ivy para magtrabaho sa abroad. Kahit madalas naman kaming nagkakatawagan, Papadudot, ay muli kong naramdaman na mag-isa na lamang ako sa buhay. Iba pa rin kasi yung kasama ko si Tita Ivy. Sa bahay kasi halos hindi na kami nagkikita ni Mami. Ang allowance ko sa school ay iniiwan na lamang niya sa lamesa bago siya pumasok sa trabaho, at kung may kailangan man akong bayaran para din sa school ay itetext ko na lamang sa kanya o kaya ay mag-iwan ako ng note sa harapan ng refrigerator namin. Kapag nagkakasama naman kami paminsan-minsan sa hapagkainan ay palagi lamang kaming tahimik. Kapag sinusubukan ko kasing magsalita o kaya ikausapin siya ay palagi siyang nagsusungit at nauuwi sa padabog na pagpasok niya sa kwarto niya. Kaya naman, tiniis ko na lamang ang lahat, Papadudot. Mas pinagbuti ko ang pag-aaral ko para kahit papaano ay hindi ako makulong sa kalungkutan. Para rin kahit papaano ay mapansin ni Mami na malaki na ang ipinagbago ko. Hindi na ako pasaway na Mirna na naging dahilan ng pagkamatay ni Daddy. Teka, sino bang may sabing magka-college ka pa? Hindi ka natutuloy sa college dahil wala na akong pampaaral sa'yo. Wika ni Mami nang magpaalam ako sa kanya na magte-take ako ng exam para sa college. Pero pwede naman po akong mag-apply ng scholarship, ang sabi ko. Bakit? Kapag ba nag-scholar ka, wala ka na talagang babayaran? Hindi ba may mga miscellaneous pa yan? Sabi pa ni Mami. Malit na lang naman daw po yung mga babayaran kapag nagkaroon na ako ng scholarship, tugon ko. Saan nga ako kukuha ng maliit na yan kung wala na akong trabaho? Ang sabi pa ni Mami. Wala na po kayong trabaho? Gulat na tanong ko. Oo, natanggal ako sa trabaho noong 1 linggo. Dahil nagbawas ng mga empleyado ang kumpanya namin, tugon ko. Pwede naman po ako mag-working student para makatuloy pa rin po ako sa pag-aaral sa college. Suhestyon ko pa. Ang tigas din ng ulo mong bata ka, no? Kung yang kikitain mo sa sinasabi mong pagtatrabaho ay idediretso mo na lamang sa panggastos dito sa bahay, baka natuwa pa ako sa iyo. Ganito, mamili ka na lang. Magka-college ka o pare-pareho tayong matutulog sa lansangan dahil wala na akong ibabayad sa upa dito sa bahay natin na tinitirhan natin. Wika pa ni Mami. Papadudot, hindi na nga ulit pa pumasok sa trabaho si Mami. Totoo pala ang sinasabi niya na isa siya sa mga nabawas na empleyado sa kumpanya nila.
Akala ko ay isang araw lang siyang mananatili sa bahay para magpahinga pero umabot na yon ng ilang linggo hanggang maging buwan. Hindi na rin siya naganapan ng trabaho. Kaya kung umalis man siya sa bahay ay para lamang makipagmadyong sa mga kapitbahay. Paminsan-minsan ay umuwi na may dalang pagkain pero madalas ay wala. Kaya tuluyan na ako nawala ng pag-asa na pag-aaralin niya ako ng kolehiyo. Si Tita Ivy naman ay medyo dumadalang na ang pagtawag at pangungumusta, Papa Dudut. Nalaman ko kasi na buntis na pala siya sa isang katrabaho niya na nakatira doon sa ibang bansa at nagpaplano na rin silang magpakasal. Nang huling beses kaming makapag-usap ay sinabi na pala sa kanya ni Mami na wala na itong trabaho. Kaya nag-offer siya sa akin na tutulungan niya ako sa pag-aaral. Pero ako na rin po ang tumanggi sa alok ni Tita Ivy. Papa Dudut, ayaw ko kasing maging pabigat sa kanya. Lalo na at magkakaroon na siya ng sarili niyang buhay at pamilya sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko sa kanya na hihinto na lamang muna ako sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Oo Papa Dudut, nag-decide na po muna akong huminto sa pag-aaral. Pero pansamantala lamang po yun dahil nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makabalik ako sa pag-aaral. Yun kasi ang pangarap sa akin ni Daddy noon, ang makita niya ako sa stage na kumukuha ng college diploma. Kaya gagawin ko ang lahat para matupad yon. Papa Dudut, ng sumunod na buwan ay naghanap na nga ako ng trabaho. Nung una ay nahihirapan ako dahil wala naman akong kahit na anong job experience at 17 years old lamang ako. Kaya kahit papano ay tinanggap ko na rin ang magtrabaho bilang bantay sa isang tiyangge na maliit lang ang sweldo. Yun lang kasi ang nakita ko na malapit sa bahay na pwede kong pasukan na trabaho. Mabuti na lamang kahit papaano ay nakakapag-overtime ako at nadadagdagan ang maliit kong sinesweldo. Dahil Papa Dudut, mula nga nang magtrabaho ako ay hindi na gumagastos pa nang para sa bahay si Mami. Ang sabi niya ay naubos na niya ang naipon niyang pera. Pati na rin ang back pay na nakuha niya sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Kaya ako na lamang ang nagbibigay ng panggastos para sa bahay at sa mga bisyo ni Mami. Naging madalas na kasi ang pakikipagmadyong niya sa mga kapitbahay pati na rin ang pag-inom niya ng alak. At nung ko lang din nalaman na naninigarilyo pala siya, Papa Dudut. At lahat ng mga ginagastos niya sa pangbisyo niya ay madalas na sa akin niya kinukuha. Ano po ba yung kailangan ninyong pagkagastosan sa halagang 2,000? Tanong ko kay Mami nang manghingi siya sa akin ng pera. Kailan ka pa natuto na makialam at mag-usisa sa akin ng ganyan? Kung hindi mo naman pala ako bibigyan ng pera ay wag mo na akong tinatanong-tanong pa dahil wala ka naman palang maitutulong sa akin. Ang wika pa ni Mami. Nag-iipon rin po kasi ako ng pera sa pang-tuition ko sa college. Kaya nagtatabi po ako ng maliit mula sa sweldo ko ang sabi ko. Bakit ba kasi gusto mo pang mag-college? Bulak-bul ka naman, hindi ba? Sasayangin mo lang yung pera mo para sa wala. Tatawagan ko na lang yang si Ivy at sa kanya na lamang ako hihingi ng pera. Napapailing na sabi pa ni Mami. Wag na po Mami. Ako na lang pong bahala sa kailangan ninyo. Malapit na po kasi siyang manganak. Kaya baka hindi rin po siya makapagpadala sa inyo ng pera. Pagpipigil ko sa kanya. Ang dami-dami mo pang sinasabi dyan. Magbibigay ka din pala. Bulyaw niya. Pero 1,000 lang po muna ang maiiwan kong bukas ng umaga. Babali na lang po ako sa boss namin sa trabaho para makakuha po ako ng advance sa sweldo ko. Wika ko. Hay nako. Ano pa nga ba? Gawin mo lang 3,000 ang ibibigay mo sa akin ha. Wala naman ang kailangan na bayaran na bills dito sa bahay, hindi ba? Kaya siguro naman ay makakaluwag ka na sa mga gastos. Kaya gawin mo ng 3,000 ang ibibigay mong pera sa akin, okay? Wika pa niya. Papa Dudut, ayoko talaga nang humingi ng tulong si Mami kay Tita Ivy.
Lalo na kung tungkol yon sa pera. Medyo maluwag kasing magbigay si Tita Ivy at kilala ko siya. Kahit alam niya nagagastusin lamang yun ni Mami para sa pagsusugal. O iba pang walang kwentang bagay ay magbibigay pa rin siya. Kaya kesa mangyari yon, ay ako na lang ang gagawa ng paraan para maibigay ang gusto ni Mami. Ayokong mag-isip pa si Tita Ivy ng ibang problema na wala namang siyang dapat na kinalaman pa. Responsibilidad ko naman kasi talaga si Mami at hindi lang bilang isang anak niya kung hindi bilang dahilan ng pagkawala ng lalaking pinakamamahal niya. Papadudot nang lumipas ang isang taon ay umalis ako sa pagtatrabaho sa Tiangge at nag-apply naman sa isang department store. Natanggap po ako bilang sales clerk na may mataas na sweldo kahit papaano. Kaya mas nakapagtatabi na ako ng pera na iniipon ko para sa pang-tuition ko sakaling magpatuloy na ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Marami akong gustong gawin, Papa Dudut. Kagaya na lamang na makapagtapos nga ng college. Kahit na hindi pa ako tulungan ni Mami at may pakita sa kanya na totoong nagbago na ako. Hindi na ako yung anak nila ni Daddy na naging pasaway at bulakbol sa pag-aaral. Responsable na akong anak at tutuparin ko ang lahat ng orihinal na plano nila sa akin ni Daddy noong nabubuhay pa ito. Ang makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na buhay kasama sila. Makakabawi din ako sa kanila ni Daddy at makakabawi din ako kay Mommy. At gagawin ko po ang lahat para makita niya ang pagsusumikap ko. Para mabigyan siya ng buhay na kagaya ng pangako ko sa kanya noon ni Daddy. Papadudot ng 2 taon na akong nagtatrabaho sa department store, ay nag-inquire na ako sa isang malapit na university. Pakiramdam ko kasi noon ay sapat na ang naipon kong pera para sa buong taon na magiging tuition fee ko. Nang sabihin ko kasi kay Tita Ivy ang tungkol sa pag-iipon ko ng pera. Para sa plano ko na muling pagbabalik sa pag-aaral ay nagpadala rin siya ng pandagdag na hindi ko natanggihan pang tanggapin. Kaya nang makauwi ako sa bahay dala ang admission form ko, ay excited kong chinek ang mga naipon kong pera para sa gagamitin ko na pang tuition ko. Kaya lang ay nagulat ako nang makita kong magulo ang gamit ko at kaunti na lamang ang natira sa perang naipon ko. Nang dumating si Mami ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na tanungin siya at inamin niya na binawasan niya ang pera ko. Bakit ba kasi gustong gusto mong mag-aral Hindi ba sinayang mo na nga yan noon? Pinag-aaral ka namin noon pero nagbulakbol ka lang. Panunumbat pa ni Mami. Noon na po yun dahil nagbago na ako. Pinagsisihan ko na po ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko noon. Pag-iyak ko. Bakit? Sa tingin mo ba sa pagbabago mo at pagsisisi mo na yan, maibabalik mo pa ang buhay ng daddy mo? Hindi na, Mirna. Wala nang magbabago kahit na ano pang gawin mo. Sigaw pa ni Mami. Ginawa ko naman po ang lahat para makita ninyong nagsisisi na ako sa mga nangyari noon. Mami, ano pa bang kailangan kong gawin para mapatawad ninyo ako? Naiiyak na tanong ko. Wala naman, dahil kahit kailan hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng daddy mo. Kahit na anong gawin mong pagsisisi, paghingi ng tawad o pagsusumikap sa lecheng pag-aaral na yan, wala nang magbabago, Mirna. Hinding-hindi na mabubuhay pa ang daddy mo. Naiintindihan mo ba yon? Naiiyak na rin sa galit na tugon pa ni Mami. Kaya hindi nyo na ako mapapatawad? Kaya kakalimutan nyo na lamang ako bilang anak ninyo? At habang buhay nyo na lamang akong kamumuhian? Sunod-sunod na tanong ko. Oo, dahil sa tuwing nakikita kita, naalala ko lang lahat ng sakit at pagkawala ng daddy mo. Tuwing nakakasama kita, bumabalik lahat ng pagdurusa ko at tuwing naririnig ko ang boses mo, mas lalo ko lang naiisip na kahit kailan ay hindi nababalik pa ang daddy mo. Kaya kahit na kailan, hindi kita mapapatawad, Mirna.
Dahil mula nang mailibing ang daddy mo, inilibing ko na rin ang katotohanan na may anak pa ako. Tugon pa ni Mami. Alam niyo po Mami, pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ako mapapagod na intindihin kayo. Dahil ako naman po talaga ang may kasalanan kung bakit galit na galit kayo sa akin. Pero ang hirap po pala talaga no. Lalo na kung paulit-ulit na lang po tayong ganito. Na kahit na anong pagsasakripisyo ko para sa inyo ay hindi nyo naman po ako mapapansin at hindi nyo naman po yun nakikita. At ngayon ko lang naramdaman na ayoko na. Pagod na po akong ipagsiksikan sa inyo ang sarili ko at hingin ang kapatawaran ninyo. Pagod na po akong mahalin kayo bilang mami ko. Ayoko na. Ayoko na po. Pag-iyak ko. Papa Dudut, mahirap po pala talagang hingin ang pagpapatawad mula sa taong mahal mo. Lalo na kung napakalaki ng kasalanan na nagawa mo sa kanya. Nakakasawa pong maghintay. Nakakapagod magsakripisyo. Dahil kahit na anong effort ang gawin ko para ipakita kay Mami ang lahat ng pagsisisi ko kahit kailan yata ay hindi na niya yon makikita pa. Kahit kailan ay hindi na niya ako mapapatawad dahil sa pagkawala ng daddy ko. Papa Dudut, umalis na rin po ako ng bahay namin pagkatapos ng naging pagsasagutan namin ni Mami. Naghanap ako ng maliit na apartment para sa sarili ko. Gusto ko ulit magsimula ng bagong buhay na malayo mula sa kanya. Bagong buhay na para sa sarili ko. Nang tumawag si Tita Ivy para kumustahin ako ay sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Iniyak ko na sa kanya sa telepono ang lahat ng sakit at bigat ng kinikimkim ko. Sa maraming taon mula nang namatay si Daddy. At sinabi ko na gusto ko na munang lumayo kay Mami. Hindi niya na ako napilit na bumalik pa sa bahay. May sariling isip na rin naman daw ako. At maayos na trabaho para buhayin ang sarili ko. Isa na lang ang binili niya sa akin. Na sana raw ay hindi ko habang buhay na kimkimin ang galit na nararamdaman ko para kay Mami. Papa Dudut, hindi naman po talaga ako nagagalit kay Mami dahil ako talaga ang punot dulo ng lahat ng pagdurusa niya. Napagod lang talaga ako kaya ako lumayo mula sa kanya. Isa pa pakiramdam ko kasi ay totoo lahat ng sinasabi ni Mami. Na bumabalik ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Daddy sa tuwing nakikita niya at nakakasama ako. Kaya inisip ko na baka sa paglayo ko ay magawa niya akong patawarin. Kung kailan pa mangyayari yung pagpapatawad niya na yon ay hindi ko na alam. Dahil mag-iisang taon na mula nang umalis ako sa bahay namin pero hindi pa rin niya ako tinitext o tinatawagan man lang para kumustahin. Maraming selebrasyon na rin po ang lumipas, birthday at maging Pasko na hindi ko siya nakasama. Na parang hindi na rin naman bago sa akin dahil mula nga nang mawala si Daddy ay nawala na ang presensya ni Mami sa buhay ko. Papa Dudut, ang dahilan talaga ng pagsulat ko nitong liham ko ay hindi lang para magbahagi ng kwento ko. Kung hindi para humingi na rin po ng payo mula sa inyo at sa ating mga kaistorya. Kung ano po ba ang mas dapat kong gawin? Dapat ko pa bang ituloy ang paglayo mula kay Mami? O mas dapat na po ba akong bumalik sa kanya at ipagpatuloy ang lahat ng effort at sakripisyo ko para ibigay niya sa akin ang kapatawaran niya na hinihingi ko kahit napapagod na ako? Papa Dudut, ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa mga maipapayo ninyo at ng ating mga kaistorya sa problema ko. Salamat po sa inyong YouTube channel dahil tuwing napapakinggan ko po ang mga sulat na binabasa ninyo ay napapawi kahit papaano ang lungkot na nararamdaman ko sa pag-iisa. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Naway magkaroon po kayo ng isang masayang buhay at patuloy na tumagal ng maraming taon ang inyong programa. Yours truly, Myrna. Hindi madali ang mawalan ng isang parte ng pamilya. Matagal po bago maghilom ang sugat na maiiwan dito sa ating puso.
Kaya lang sa kwentong ibinahagi ng ating letter sender na si Myrna ay hindi lang isang tawang nawala sa kanya, kung hindi pati na rin ang presensya at pagmamahal ng mami niya. Kaya humahanga ako sa katatagan mo bilang isang anak, Myrna. Hindi madali ang pinagdaanan mo kasama ang mami mo. Pati na rin ang magpahanggang ngayon ay problema na iyong kinakaharap. Pero nananalangin ako na sana'y muli kayong magkaayos. Naniniwala ako na darating ang araw na marirealize din ng mami mo ang pagmamahal niya sa iyo bilang anak niya. Magpakumbaba ka bilang isang anak at patuloy mo siyang mahalin sa kabila ng lahat ng pasakit na kanyang pinaramdam sa iyo. Huwag pong kalimutan na hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel at ang Gianna Vlogs at mag-subscribe. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Masarap, lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa, siguradong enjoy lahat sa pagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.